Alright. My name is Leonidas M. Marayag and currently taking bachelor degree of Science in Agriculture in Sabalo State University. Now this video is for my oral examination, my prelim examination. Oral examination in Introduction to Agricultural Commodity Enterprise Development and the Agri 311. Now there are three questions that I have to answer based on the given question, my professor. Now the first question is, give one area of business appraisal and discuss how you understand this area and its importance to the business. Now there are three business appraisal. There is a market appraisal, financial, and organization. I forgot. Financial appraisal and organizational appraisal. Well, based on the question, discuss how you understand this area. Give one area of business and it's important to the business. Now I choose market appraisal, which says market appraisal, the proposed product or service must have the potential for success in the marketplace. This is concerned on the presence of absence of buyers of the products or users of the service, on how income your client can expect to derive from it. Based dun sa sabi na ito yung produktong iniaalok natin doon or pinopropose doon sa buyers or consumers na may potential na income, or let's say success. It's income, mas maganda pakinggan, doon sa success in the marketplace, but income pagdating sa'yo. Ito yung, it is a physical contact doon sa tao. Ito yung inaalok mong produkto doon sa tao. Now, merong ditong, sa number 1, guide in appraising the market of a proposed business. Sabi dito, analyze the primary demand. Now, if you're going to make a business or if you're going to sell, go to the marketplace and let's find kung ano yung demand doon sa market. Like for example, usually ngayon, pandemic, ang demand ngayon is yung mga necessities, yung mga pagkain, mga goods and services. Halimbawa ng mga yung rice and then yung vegetables, including medicines, yung mga ganon. And then pagdating naman dun sa services, yung mga halimbawa nito is yung sa mga haircut, mga beauty salon, mga ganon. At yun yung mga ang tawag dito sa mga merchandise. Analyze the primary demand. Primary demand refers to the total demand for a class of product or services, usually expressed in terms per capita consumption, known the direction of the shift in the primary demand and the shift. Pumunta ka doon bago ka mag-conduct ng business mo. Ito yung tatawag na market appraisal. Pupunta ka muna doon sa market para mag-imbestiga kung ano ba talaga yung demand doon sa market para yun yung mong produkto. And bakit? May dito, is primary demand increasing static or decreased? Now, sa isang produkto kasi, meron tayong tinatawag na supply and demands, which is nagdi-decrease or nag-i-increase yung value. Pagdating sa supply, dito pumapasok yung market equilibrium. Pag tumataas yung supply, bumababa yung demand. Pag bumababa naman yung demand or tumataas yung demand, nadi-decrease yung supply. Ganun din pagdating sa presyo ng isang bagay. Now why? Yun yung sinasabi ko, nagdi-decrease. What environmental force are affecting primary demand? Yun yung mismo. What change are occurring in GNP purchasing power? Diba? Change. Social climate, yung natural calamities, pagdating sa farm, naaapektuhan yung market demand or market supply. Pagdating yung mga vegetable natin na tanim sa mga farms is naaapektuhan ng social climate, yung klima sa mga the general social climate, consumer behavior, yon
Yung binili mo yung produkto na fixed price na, then yung sa consumer behavior, tatawaran pa, no? Channel of distribution, yung pag sa ano naman, pagdating dito sa yung sa distribution of goods or sa services, pag yung produkto mo is galing sa farm, it's either tatawag ka ng buyer para bilihin yung isang hektarya or half hectares o one half hectares, bibilihin niya yung yung pananim mo. Example, pechay, bibilihin niya yung half hectares. Then, wala ka nang problemahin sa farmers kasi yun, tatawag ka na lang ng buyer mo, siya yung bahala magdi-distribute. At least, bayad na yun half hectares mo na wala ka nang problemahin magdi-distribute sa market. Now, yung buyer mismo, ang problema kung saan niya ibebenta o saan niya diretso sa market or maghahanap siya ng taong magbebenta nun. Distribution competitive price, competitive activities. Pwede itong sa competitive activities, yung sa price. Minsan kasi mas mahal yung, like for example sa imported rice, mas mura yung imported rice kaysa sa mga local products natin dito sa rice. Ang dito sa ang mura binibili yung dito yung rice is mura. Pero pag binili mo na sa market is ang mahal. Yun yung mahirap, yung mahirap sa mga farmers ngayon. At saka yung product natin is hindi very competitive kasi nga mas mura yung ini-import dito na produkto galing ibang bansa. Technologies develops application. Now, meron dito number 2, examine the market strategy. This refers to the 4Ps and marketing mix that you've chosen. Now, dito yung 4Ps. Dito mismo, sa marketing strategy, dito pumapasok yung product, price, place, and promotion. Now, may mga tanong dito, do you have a well-defined marketing strategy? Yun nga, doon na pumapasok yung promotion. Yung kung paano mo ibenta yung produkto, gaya ng sinabi ko kanina, kung paano mo yung presyo, paano yung presyo binili mo sa farm, kinuha mo dun sa farm, binili mo doon, tas dapat yung sa example sa one sack, dapat yung total estimated nun per kilo is fixed, hindi fixed, dapat may tubo ka pag bibenta mo yun sa marketplace. Hindi naman pwedeng bibilihin mo yun ng mahal, let's say mahal o sakto lang, is bibenta mo ng ganun din. Dapat may tubo ka pa rin na dapat doon. Kumbaga may patong ka, tas yung iba pang gastos sa travel, sa mga gasoline, yun pa dapat yung estimate ng pagbili mo, yung tawag dito, pag binili mo yung produkto ng ganung presyo, dapat pag ibebenta mo yun, medyo mataas para may babalik sa income, pati yung mga expenses mo. So pag travel, gasoline, babayaran mong tao para mag-angkat, mga ganun. What channels of distribution are you going to? Is yun nga yung ganina ko sabi. Physical distribution, pwede rin. Pag sa market, bebenta mo, ganun. Kung gusto mo, mag-hire ka ng taong magbebenta o ikaw mismo magbebenta. Yung kaganda, mas maganda kasi, pag meron kang production ng goods, sa mga may farm ka, kahit wala, bibilin mo doon. Example, bibilin mo yung mga produkto, kamatis, carrot, cabbage, lahat ng mga yan. Bibili mo sa Baguio, ikaw mismong kukuha doon, pupunta ka ng Manila, dapat marami yun kasi minsanan yung minsanan yung travel. Punta ka ng Manila, bawat city sa Manila o yung mga palengke, magdi-distribute ka dyan ng gulay. Iba yung kikitain mo doon, iba din yung kikitain mo doon. Mag-aano ka ng Balintawak, iba yung kikitain mo doon. Mag-aano ka ng pwesto sa Balintawak, mag-aano ka ng pwesto sa Divisoria, mag-aano ka sa Baclaran, di ba? Iba. Yun yung kagandahan nun. Pag marami kang pwesto. So, lahat ng pwestong yun, kikita yun. Kahit hindi ka na nagtatrabaho, i-manage mo na lang. So, yung mga taong yun, sila yung magtatrabaho sa'yo, sasahuran mo sila. Okay, di ba? Ang ganda-ganda ng ganun. What are the margins? What are the sales promotion tools? Yun nga yung kanina, mag-hire ka na lang ng tao to sell your product kaysa ikaw mismo. Kasi mas maganda pag kung ikaw lang mag-isa magtitinda, wala kang kikitain. Mas maganda every place, or for example dito sa Kabagan, mag-aano ka ng sa Tugigaraw, mag-aano ka ng pwesto sa Tambumini, o di ba? Daming income pag ganun. Mas malaki yung income, mas malaki yung opportunity na kikitain mo.
or mas malaki yung opportunity na kikita ka ng malaki. At may number 3 dito, analyze the implementation plan for marketing mix. Looks what you need. Yun nga, yun yung mga yun yung mga dapat gawin pag nasa negosyo ka. Dapat din i-consider natin yung mga hindi naman maiiwasan yung mga problema pagdating sa mga negosyo. Yun yung mga natin, lalo ngayon pandemic, travel restriction ngayon. May sinusunod tayong travel restriction. Kaya limited lang ang mga lumalabas. Usually yung mga lumalabas na ito, it's either yung mga workers or yung mga delivery foods. What function will have to be performed to achieve this strategy? You have to implement kung anong dapat mong gawin doon sa negosyo mo, kung talagang gusto mo talagang kumita ng malaki. Dapat yun nga, sabi ko naman na huwag kang matakot na malugi. Given naman na yun pag nasa business ka na eh. Nasa yun na yun talaga yun kung anong lesson ang matututunan mo doon pag nalulugi ka. What kind of marketing organization is necessary to perform such as function? Maganda yung mga gano'n. Tulad ng sinasabi ko kanina, kung mag-ano ka ng negosyo, wag lang isa, lalo na pag gulayan. Kasi di naman mawawala yan kasi pagkain yan eh. Pagkain ng tao yan. Yan yung needs ng mga tao na dapat inaano natin. What market and control information does business need? Mas maganda kasi, lahat ng inaano natin, sinishare natin sa ibang tao para lahat ng natututunan natin sa negosyo, sinishare natin sa ibang tao para hindi lang tayo ang nakikinabang doon sa mga natututunan mo doon sa negosyo. Dapat i-share mo din para hindi lang ikaw, kundi yung mga kapwa mo din business o negosyante is nakakatuto or na-adapt nila yung mga ginagawa mo para ma-implement din nila sa business nila. So, hindi lang ikaw yung magbe-benefits kundi pati yung mga tao na mo. Then meron dun isa, how are you going to register your business? What agency are involved? Where merong tinatawag na choose business structure. Ito yung tinatawag na business entity. Meron din ditong common business structure. Yun yung tinatawag na sole proprietorship. Ito yung negosyo, o ito yung mga assets. Ito yung negosyo at assets at yung liabilities na diretso lang. Yung mix na, wala ka ng problema, at least nagnegosyo ka lang. Yung assets mo and liability mo, hindi siya separate. And then meron tinatawag na partnership. Ito yung dalawa or tatlong tao na nag-aano sa negosyo mo. May tinatawag na limited partnership. Meron din LLC, which is kanina LP limited partnership. Meron din LLP, limited liability corporation, LLC. Ito yung pinoprotektahan nyo. It's all to protect partnership from the debt of the business. Meron din yung LLC, limited liability corporation. And C Corp, ito yung C Corporation. Ito yung mga halimbawa nito yung sa online market, yung stock market, mga ganon. Online selling, yung mga ganon. Yung mga halimbawa. Number 2, in order to build a business, based on the second question, how are you going to register your business? Of course, number 2, find a location. Dapat yung lugar kung saan mo magpapatayo ka ng mall. Tas sa halimbawa nito, dapat magpapatayo ka ng mall dun sa mataong lugar. Ang kagandahan nito, kung bibili ka ng lupa, example, kung bibili ka ng lupa, dapat doon na mismo sa alam mong magpapatayo, may planong magpapatayo ng mall. Kasi yung lupa once na may nagpatayo na diyan ng mall, yung price ng lupa nun is nag-i-increase, nag-appreciate na yun. Tataas yung value ng lupa kasi alam nilang pwedeng gawing industrial. Yung pag nasa industrial, gagawin nilang negosyo yun, yung mga lupa, yung pwedeng tayuan ng mga business, kaya nagmamahal. Kaya ang bibili kayo ng lupa, doon na mismo sa doon sa alam nyo may magpapatayo ng mall. For example, sa Tugigaraw, may malapit doon. Yung may mga nagbukasang mall doon. Pwede yung yun, kaso wala na, nagpatayo na sila eh. Number 3, register your business. May mga
way para yun yung business registered your business name. Meron yung LLC corporation. Yung LLC o limited liability corporation, meron din yung corporation, kung depende sa inyo. Pwede nyo din gamitin yung DBA, doing business name. registered with IRS. Ito yung federal registration. Registered your IRS to receive your EIN. Ito yung employer identification number. Ikaw mismo yun, employer. Ang purpose ng employer identification is for your social security for your business. And necessary for filing. Pag magpa-file ka ng tax, kailangan yun yung EIN. And number 5, registered with state and local agency. Pag-register sa BIR, mga ganon. Sa business permit, magre-register ka, kailangan mo yon. Pagkatapos mo na yung federal registration, dun ka na mismo, dun sa local government. O sa LGU, punta ka dun, may sa mga revenue office, dun yung mga dapat mong i-apply dun sa business mo. O magpaparegister ka. Number 6, apply for license and permits. O yun nga. Depende. Pag ng license and permit, depende kung anong produktong, pag medicine, kailangan ng DFA approve, pumunta ka ng DFA. Ito approve yung produkto mo. Pag sa yung mga, pag sa palapalengke lang naman, okay lang, punta ka ng LGU. Yung DTI mismo mag-i-inspect dun sa price and products na ibinebenta mo. Price and products. Permits, license. O pag sa pwesto, yung business permit, hihingi ka dun sa LGU. Of course, kailangan ng barangay clearance para ma-avail. Sedula, kailangan yun to avail business permit. Yung mga dapat depende kung anong negosyo yung ipapatayo mo. Yun yung sa market appraisal. No. This is the question number 2. Doon naman sa isa, regarding dun sa video yung sinabit ko about successful story of organic farmers, regarding dun sa organic production. Well, dun sa unang video naman is makikita doon yung production of vermiculture, which is 500 yung production of vermiculture gamit yung ANC, which is African night crawler. Yung production is 500 pesos per kilo nung vermiculture, ay yung vermicast na tinatawag nila. So, yung unang store, yung doon is unti-unti lang, di man ganun kalaki yung production nila ng vermicast. Unang-una is paunti-unti silang yung paggawa nila hanggang sa nalaman ng ibang agencies na maganda sa lupa yun. So, madaming nagpo-produce sila ng ganung ng vermicast. So, dahil doon nakilala yung produkto nila, which is good naman sa plants natin pag ginagamit natin ito sa organic fertilizer. Yung paunti-unti gumaganda yung production, which is pati yung ibang lugar is ina-adapt nila yon at madaming umu-order sa kanila. Hangga't doon yung ibang organic farmers is nakapag-pundar na sila o nakapagpaaral na sila ng kanilang anak. At yung iba naman, ibang farmers doon is yung perang kinikita doon is ginamit nila doon sa operation ng family na doon, operation kung ano mang sakit yon. At saka nagpagpundar sila ng bahay at the age of 68, sabi nga ni tatay is nakapagpundar sila ng bahay at lupa. And then doon naman sa doon naman regarding sa production is wala namang problema. Ang problema lang kasi sa organic farming is very laborious. So ang kailangan mo talaga is dedication and passion to engage yourself with organic farming. Kaya wala namang problema. Yun lang, very laborious, pero dapat you have to dedicate yourself. Regarding naman dun kay nanay, yung organic kasi yung isa is integrated. Nandun na lahat, wala nang problem in even the foods of animals, nandun na lahat, natural lahat, there is no synthetic. Kaya walang problema sa cost inputs. Walang problema sa walang gastos, hindi ka nabibili ng kasi lahat ng kinakain nila is all natural. Kaya sa farm inputs walang problema. Yun yung kagandahan ng organic farming.
there's no antibiotic na i-inject sa mga swine, mga ganon, lahat natural. Ito yung kagandahan. Kaya kung pagbabasihan ng kitaan, mataas. At sabi nga dun sa last part, kahit naman na sa production of crops, kahit naman na maliit lang ng area is kikita ka pa rin. For unless you have to work for this. Yun nga, yung nakapagbundar, paunti-unti, nakakapagpundar pa rin sila. Paano may a-adapt? Maganda. Yung impact nito sa mga future generation, kung if ever na ako, personally, major organic, i-implement, gagawin ko talaga dito pagdating ng araw na mag-i-apply ko yung major cause and organic. So, lalo na sa meron akong compost field din, gumagawa ako. Meron din akong ina-adapt ko yung mga natututunan ko dun sa kanila. Meron akong hindi naman sa production, pang bahay lang. May compost pile ako, yun yung ginagamit kong fertilizer. May mga fertilizer din akong ginawa, yung about sa fermented rice extract. And then yung FPJ, yung mga ganon, gumagawa din ako, ina-apply ko sa mga chili, polsitaw, may mga kalabasa ako doon, mga legumes, may mga ganon, may mga pechay din akong tanim, yun. Hindi ako gumagamit ng fertilizer. Yun naman, yung purpose ko naman ng pagtatanim, hindi naman sa production, hindi ko naman bibibente. Para lang talaga sa family ko yun. But kung dadating yung araw, kung lalaki yun, maganda kung ganun. So, yun lang. At least, na-adapt namin yung natututunan dito sa